FOMO trader ka ba? FOMO means fear of missing out. Ito ang kadalasang nagiging cause ng pagkalugi ng ilang trader. Karamihan ng mga trader ay dumarating sa ganitong point kung saan nakikita nila yung stock nila na gustong bilhin nung mababa pa lang ang presyo ay patuloy na tumataas. At kadalasan ay napapabili sila kapag nasa highest point na ang presyo. Saka bigla sila magsisell kapag bumaba na ang presyo. Then, bigla na naman tumaas ang presyo ng stock na yun, so bibili na naman sila. At ito ay nagiging endless cycle na feeling mo nasa rat race ka. Pero this time, nasa loob ka ng stock market. Kadalasan, maririnig mo sa mga FOMO trader yung salitang, lahat ay bumibili ng stock na yun, so siguro may alam sila na hindi ko alam. O yung, all in na ako at sayang ang opportunity. Ano nga ba ang reason kung bakit nagkakaroon ng FOMO trading? Number one reason ay market volatility. Kung saan nakikita mo yung movement ng presyo na taas-baba, kaya iisipin mo, great opportunity na to para kumita ng pera. Number two ay yung winning streaks mo. Kung saan nakadalawang win ka na at akala mo tuloy-tuloy na yung swerte mo. Unfortunately, walang forever. Number 3 ay kung may win, this time, paulit-ulit naman ang losses mo. Kaya nadidisappoint ka at gusto mong bumawi ng bumawi until lumaki lalo yung losses mo. At number 4 ay yung news and rumors, lalo na sa social media. Nakaka-toxic talaga yung makita mo yung mga post na lahat ay winner sa stock market maliban sa'yo. Feeling mo left out ka. Ito ay pwede maging cause ng patuloy na paghahabol mo sa big win na yun para makasabay ka sa uso. So, ano nga ba ang solusyon para makaiwas sa FOMO? The best way to avoid FOMO is umiwas sa mga balita, lalo na sa mga social media, kasi too much information can be paralyzing. Sabi nga, karamihan naman ng traders ay nakakaramdam ng FOMO. Kahit yung mga pro at poor traders ay nakakaramdam nito. But it is always how you will react to it. Katulad ng mga poor trader na kung saan nagre-react sila negatively kasi naka-attach yung emotions nila sa investment nila. Samantalang ang mga pro traders naman ay binabaliwala lang ito at tinatanggap nila yung pagkatalo. Again, accept the loss, intindihin kung saan ka nagkamali, then move on. At kung mahilig ka sa video tungkol sa pera, business at investing, like and share mo lang tong video na ito and I'll see you on the next video.